Sa gitna ng trahedya na dulot ng bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu, kung saan libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan, kumitil ng higit sa 100 buhay at nalantad sa malawakang pagbaha at flash floods. Hindi lamang ang mga residente ang nakaramdam ng matinding pasakit. Lumutang rin ang tinig ng ilang kilalang personalidad mula sa mundo ng showbiz at social media na ginamit ang kanilang plataforma para sa panalangin, pakikiisa at panawagan ng responsibilidad. The Philippine Showbiz List presents celebrities na nag-react sa pagbaha sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Angel Locsin. Muling binasag ni Angel ang kanyang pananahimik sa social media upang magpaabot ng saloobin sa tunay na dahilan ng pangyayaring ito. Sa kanyang ex account noong November 5, ipinahayag ni Angel ang labis na pag-aalala sa sinapit ng mga taga Cebu at umaasa siyang ligtas ang lahat na nabiktima ng paghagupit ng bagyo. Kasunod nito, nagpatutsada rin si Angel sa mga namumuno sa gobyerno at kwestiyon kung ulan nga lang ba ang dahilan ng paglubog sa malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Cebu o kung may mga hakbang na sana ang nagawa upang maiwasan ito. Bea Gomez. Ipinahayag ni Bea ang kanyang labis na kalungkutan sa pinsalang dulot ng bagyong Tino, lalo na sa kanyang sariling lalawigan sa Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang mga Instagram stories noong November 4, sinabi ng Cebuana beauty queen na labis siyang nasasaktan sa sinapit ng mga kababayan niya at nanawagan siya ng mga panalangin para sa mga biktima ng bagyo. Lalo na sa mga taga Cebu na kamakailan lamang ay nakaranas din ng malakas na lindol. Ayon kay Bea, damages can occur during natural calamities, but with this much budget, preventive measures could have been made. Ann Curtis. Pabilang si Ann sa nagpadala ng panalangin para sa mga nasalanta at umaasa rin siyang makabangon agad ang mga apektadong Pilipino. Anya, praying for all those affected by the typhoon. Hindi lang simpatya ang ipinahayag ni Anne, kundi pati pagdududa kung sapat ba ang paghahanda ng mga kinauukulan bago pa man tumama ang kalamidad. Hindi niya napigilan ang manggigil at magalit sa mga politikong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kanyang ex ay nireshare ni Anne ang post ng isang netizen na nagpahayag ng saloobin at pagkagalit sa mga politikong kurakot na walang haba sa pangungulimbat ng kaban ng bayan, lalo na't marami sa mga mamamayan ang naapektuhan ng malalang pagbaha dulot ng bagyong Tino. Winwin Marquez. Diretsahan ang makahulugang birada ni Winwin laban sa katiwalian sa panahon ng pananalasa ng bagyong Tino sa Kabisayaan. Sa kanyang Instagram account, ipinahayag ng beauty queen ang kanyang pagkadismaya sa kakulangan ng pananagutan ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno sa paulit-ulit na problema sa pagbaha sa Pilipinas, lalo na sa kontrobersyal na mga proyekto ng flood control. Binanggit niya kasalukuyang banta ng panibagong bagyo na nagbigay diin sa kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Ayon kay Winwin, sa kabila ng madalas na pagdating ng bagyo at iba pang kalamidad, tila walang sinumang opisyal ang mananagot sa kabiguang maiwasan ang matinding pagbaha. At Tisa Manalo. Bagamat sa ibang bansa para sa labang pinaghahandaan bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe, ang puso't atensyon ni Atisa ay nasa mga nasalanta ng bagyong Tino. Sa kanyang Facebook, sunod-sunod ang panawagan niya ng tulong. Nariyan ang pag-repost niya ng balitang naglalaman ng kalunos-lunos sa sinapit ng mga taga Cebu na lubog sa baha. Sa mensahe, ipinaabot ni Atisa ang panalangin at kaligtasan para sa lahat at umaasang makarating ang tulong sa mga biktima. Miss Catering. Isa ang content creator na si Miss Catering sa mismong nakaranas ng epekto ng bagyong Tino at pagbaha. Sa isang Facebook post, nagbahagi siya ng halo-halong damdamin ng lungkot at pasasalamat matapos masira ang kanilang lumang bahay. Ipinakita niya ang pinsala ng bumagsak ang isang malaking puno sa kanilang tahanan na nagdurog sa kanilang kusina at silid-tulugan. Naiwan lamang ang ilang gamit at ang sahig. Ayon sa kanya, nagpasalamat siya na maaga nilang nailikas si inay sa kanilang bagong bahay bago dumating ang bagyo. Kung hindi sila agad nag-evacuate, maaaring nasaktan o nasawi ang inay niya nang bumagsak ang puno. Bagamat labis ang pinsala sa kanilang lumang bahay, nagpasalamat siya na ligtas pa rin ang kanyang pamilya. Kim Chu.
Bagamat ang bayan ni Kim ay hindi direktang tinamaan ng pagbaha na sumalanta sa ilang bahagi ng Cebu, ipinahayag niya kanyang labis na pagkabahala sa pinsalang dulot nito. Sa isang panayam, sinabi niya na sana magawa na lahat ng dapat gumawa ng paraan para hindi na maulit. Idinagdag niya na sa kanilang lugar ay hindi naman nagkaroon ng baha, ngunit ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan nila sa Cebu ang ganitong kalalang pagbaha. Tinanong din niya rhetorical kung sino naman ang dapat sisihin sa nangyari. Samantala sa kanyang Instagram story, muling naglabas si Kim ng saloobin ukol dito. Mariin niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya at galit sa mga patuloy na katiwalian at kakulangan ng aksyon ng ilang mambabatas, lalo na sa harap ng mga kalamidad na dulot ng kalikasan. Sinabi ni Kim na habang libo-libong pamilya ang nagugutom, may ilan namang patuloy sa pangungurakot. Dagdag pa niya, ang kalikasan mismo ang nagiging paalala sa mga pagkukulang ng mga nasa kapangyarihan sa pamamagitan ng mga baha, matinding init at lindol na nagpapakita na may hangganan ang lahat. Joy Barcoma. Hindi pinalampas ni Joy ang pagkakataong manawagan ng tulong at dasal nang sumabak siya sa Grand Coronation ng Miss Earth 2025 noong November 5. Bago sumagot si Joy sa Q&A para sa top 8 round, ay hiniling niya sa lahat na mag-ari na panalangin para sa mga biktima ng bagyo. Marami ang humanga sa ginawang pag-alala at pagmamalasakit ni Joy sa mga naapektuhan ng bagyo. Nila nagamit niya ng maayos sa kanyang Miss Earth platform para idiin ang environmental issues na nangyayari sa bansa. Kung marami ang natuwa at humanga, ay mayroon ding kumestyon ang pagsasalita ng kabitan niya beauty queen sa Miss Earth stage tungkol sa bagyo. Naniniwala ang isang netizen na ito ang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa top 4 si Joy. Nakarating kay Joy ang post na ito ng netizen. Dinepensahan niya ang pagsasalita niya tungkol sa kalamidad na nangyari sa Cebu at mga karating lalawigan. Diin niya walang masama sa kanyang ginawa dahil ang Miss Earth platform ang pinakatamang lugar para pag-usapan ng mga environmental problem gaya ng bagyo. Kay Abad. Mula sa ginawang paghahanda sa pagdating ng Bagyong Tino sa Cebu, katuwang ang mister na si Paul J. Castillo, sa pamamagitan ng social media, sunod-sunod ang panawagan ngayon ni Kay ng tulong at donasyon para sa naapektuhan ng matinding pagbaha sa Kabisayaan, partikular na sa Liloan, Cebu. Slater Young. Matapos ang kalunos-lunos sa sinapit ng lalawigan ng Cebu dahil sa pananalasa ng Typhoon Tino na nagdulot ng pagbaha sa maraming bahagi ng nasabing lalawigan, kaliwat kanang pamabatikos ang natatanggap ngayon ni Slater. Siya ang sinisisi ng ilang netizens sa naganap na trahedya sa Queen City of the South. Si Slater ang engineer na mamahala sa The Rise at Monterrazas, isang real estate development na itinayo sa tabi ng bundok ng Guadalupe. Noong 2023 pa sinimulan ang proyekto na ayon kay Slater ay inspired ng Banawi Rice Terraces. Ayon sa netizens, ang The Rice Project ang dahilan ng matinding pagbaha sa Cebu. Marami nga sa mga netizens ang nagingit-ngit kay Slater dahil bago pa man mangyari ang malalang pagbabaha sa Cebu, ay marami nang tumututol sa construction ng naturang luxurious residential project dahil may kabundukan na naman ang maaapektuhan. Sa katunayan, muling nagba-viral ang post noon ni Attorney Jesus Falsis kung saan kini-question si Slater at ang ahensya ng DENR tungkol sa disenyo ng Monterrazas. Samantala, viral sa Facebook ang post ng lawyer na si Wilfredo Garrido na may titulong Cebu City Reaping the Whirlwind. Sa post ni Atty. Garrido ay itinuro niya ang The Rise at Monterrazas bilang isa sa mga naging dahilan ng pagbaha sa Cebu. Sinisiri niya ang mga namumuno sa Cebu City dahil piniyagan umano nila ang proyekto ni Slater. At dahil sa mga permit mula sa Cebu City officials at sa DENR ay lagi nang babahaan ang lalawigan. At ngayon niyang hinagupit ng Bagyong Tino ang Cebu na siya nagdala ng matinding ulan at kumitil ng maraming buhay, ay mas marami ang kumukundina at nanisi sa kay Slater at damay na rin ang kanyang asawang si Chris Uy. Sa ngayon ay wala pang statement si Slater sa mga akusasyon laban sa kanya at sa kanyang real estate project. Gayunpaman, nakalimit na ang maaaring magkomento sa kanilang Facebook at Instagram posts matapos putaktihin ng netizens online. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!